Magandang araw sa inyong lahat mga kaparmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Meron mga kaparmers na nagko-comment, nagtatanong kung ano yung mga organic na ating mga ginagawa o pinag-ahalo-halo at binibigay sa ating mga alaga para malaki ang ating maitipid. Ang inyong nakikita, ito ay katawan ng puno ng papaya. Favorite ito ng ating mga alagang heritage chicken at mga native na manok. Marami tayong mapagpipilian dito sa ating mga probinsya. Katulad ng inyong nakikita, puno ng saging, madre de agua, dahon ng ipil-ipil at haluan natin ng konting commercial feeds. Marami naman yung mga kaparmers natin na nagko-comment, nagsasabing huwag ka nang magpatuloy sa pag-aalaga ng heritage chicken dahil malulugi ka lang, walang kita. Pero ito naman ang aking sagot sa kanila. Bawat isa sa atin ay magkakaiba. Magkakaibang diskarte, isipan, at sipag at tiyaga. At mga idea, style sa pagpapakain sa ating mga heritage chicken at iba pang mga alaga. Halos lahat ng ating ginagawa na patuka sa ating mga alaga ay libre lang natin nakukuha dito sa ating backyard o dito sa ating lupa mga kaparmers. At kung naghahalo man ako ng commercial feeds, hindi ganun karami. 1 kilo, 1 kalahatit kilo. Ganun lang mga kaparmers. Mayroon na tayong pampakain sa ating mga heritage chicken, native na manok at Muscovy duck at sa ating Bingala. Ang ganitong diskarte ay 100% ako na hindi ho ako malulugi at ipapakita ko sa ating mga kaparmers na nagsasabi na walang kita sa pag-aalaga ng heritage chicken. Pero hindi naman lahat ng kaparmers nagsasabi na walang kita dahil mayroong mga kumikita at mayroong mga nalulugi. Ang mga kumikita, yun po yung mas madiskarte. Ang mga nalulugi, yun po yung mga umaasa lang sa commercial feeds. At syempre, ang pinaka-importante din sa lahat, ang market. Kailangan marunong tayong mag-market sa mga produkto na ating mapoproduce galing sa kanila. Kaya para sa ating mga kaparmers, kung nasa probinsya ka at marami kang mapagkukunan ng mga organic na patuka, napakaswerte mo mga kaparmers. Dahil nasa paligid lang naman ang pwedeng ipakain ng ating mga alaga. Haluan lang natin ng konting commercial feeds, konting asin, molasses, gaganahan na silang kumain. Ang importante, palaging busog ang ating mga alaga. Sa aking mga ginagawa dito sa ating munting farm, ang target ko dito, 1 taon. Dapat sa 1 taon, mapuno na tayo ng mga alaga. Iba't ibang alaga, native na manok, Muscovy duck, at mayroon pa akong parating na Peking duck. 50 piraso mga kaparmers. 1 kilo ata yung kinain. Ang mga heritage chicken ay halos walang kabusugan mga kaparmers. Kaya ang ginagawa ko, gumagawa ako ng paraan. Iba't ibang mga organic na pwede nating ibigay. Katulad na lang ng saging na walang buto. Hinaharvest ko yan. Kinukuha ko yan sa mga daanan. Wala naman nagbabawal yan na kunin mga kaparmers. Sa araw-araw na pagpapakain natin ng ating mga alaga, hindi talaga nawawalan ng puno ng saging. Kaya kung napapansin ko yung ating mga saging na marami na yung bawat puno, doon ho ako kumukuha. Kaya hindi po ako nagkamali nung nasa abroad pa ako, nagpatanim ako ng maraming saging mga kaparmers. Naaalala ko ang bayad ko noon, 20 pesos bawat isang puno ng saging ng saba. Bahala na sila kung saan sila kumukuha ng puno ng saging. Ang importante, maitanim nila sa aking lupa at babayaran ko sila 20 pesos bawat isang puno. Naaalala ko mga kaparmers, 200 na puno ang kanilang itinanim. Pero hindi lahat yun nabuhay dahil mayroong mga pasaway na may-ari ng kambing at may-ari ng kalabaw. Pero sa awa ng Diyos, marami naman din ang natira. At ang pangalawa na itinanim ko ay puno ng madre de agua. Halos 500 plus na puno mga kaparmers. Pero yung nabuhay, halos nasa 100 lang. Pero malaking tulong na rin yan mga kaparmers. Dahil ngayon, nakikita nyo naman nakakapagbigay na tayo ng mga madre de agua. Malaking tulong ho yan para sa kanila. At napakalaking tipid para sa pang-araw-araw na patuka para sa ating mga alaga. Ang inyong nakikita mga kaparmers, yan po ay bulaklak ng papaya, puno ng papaya, madre de agua, dahon ng papaya, at dahon ng insulin plant. Ganun ho ang ating ginagawa para malaki yung ating maitipid. Actually mga kaparmers, napakarami pa yung hindi pa natin na ipapakita ng mga organic na makukuha natin dito sa ating probinsya na tumutubo lang dito sa ating mga lupa. Meron niyang isang kaparmers na nag-comment, sabi niya lahat ng kinakain ng kambing na dahon
pwede natin chop-chopin, isabit, kakainin yan ng ating mga heritage chicken at ating mga native na manok. Pero mas mainam kung mayroon tayong shredder mga kaparmers. Ang totoo yan mga kaparmers, mayroon tayong shredder kaso hindi pa nakakapag-operate dahil wala pa tayong kuryente. Baka sa susunod na buwan mayroon ng kuryente. Pag nakapagsimula na makapag-operate yung ating shredder machine, mas madali na yung preparation para sa organic na pagkain ng ating mga alaga. Hindi na tayo mahihirapan at kahit mas marami pang mga alaga ang madagdag dito sa ating farm, kayang-kaya mga kaparmers. Sa bawat araw-araw na ating ginagawa dito sa ating farm, hindi ko naman sinasabi na hindi nakakapagod. Dito mga kaparmers, nakakapagod. Pero kung i-compare ko sa trabaho ko sa abroad, mas nakakapagod yon. Kasi may amo, mayat-mayat tumatawag. Everyday kailangan mo mag-report. Nakaka-stress mga kaparmers. At ang isa pa, lalo na pag wala kang ginagawa, iniisip mo palagi kung ano yung mga gagawin mo sa Pilipinas. Kaya kahit may kalakihan yung sahod ko sa abroad, talagang pinagpalit ko at iniwan ko yung pagtatrabaho sa Middle East mga kaparmers. Ito lang naman ang sahod na aking iniwan. Minsan sumasahod ako ng 10,000 real, minsan 12,000 real mga kaparmers. Pero yung aking sahod talaga is 7,000 real lang mga kaparmers. Lumalaki lang yon dahil sa mga incentives, bonuses na ibinibigay sa aking boss. Sa totoo lang, malaki yung nawala sa amin ni Mrs. Dahil minsan, kung bibilangin, kaya namin ng 200,000 a month mga kaparmers kasama yung kanyang sahod. Dahil ang kanyang sahod, maabot yan ng 5,000 real mga kaparmers. Kung pagsasamahin yung aming sahod, malaki-laki din mga kaparmers. Pero pinag-aralan ko talaga mga kaparmers. Marami tayong mga kababayan na umaabot na ng 10 years, 15 years, 20 years na halos ganun pa rin ang ginagawa. Uuwi sa Pilipinas, magbabakasyon, babalik na naman sa abroad. Iwan ang pamilya hanggang tumanda. Pagbalik sa Pilipinas, may sakit na, matitigok mga kaparmers. Hindi mo man lang na-enjoy ang buhay. Hindi ko naman sinasabi kung nandyan ka sa abroad ngayon, umuwi ka. Ang sinasabi ko lang, ang pinapaintindi ko lang, pag-aralan ho natin. Kailangan ma-enjoy natin yung ating buhay. Kung mayroon ka mang trabaho sa abroad ngayon, mag-ipon mga kaparmers, pag-negosyo, para sa pag-uwi sa Pilipinas, hindi ho tayo maging kawawa. Para sa akin mga kaparmers, mas masaya ko dito sa Pilipinas kasi dito tayo pinanganak. So paano mga kaparmers, hanggang dito na lang muna. Kung nag-enjoy kayo at mayroon kayong natutunan sa ating videos na ito, hinihingi ko ang inyong taos-pusong pag-subscribe at maaari na rin kayong mag-comment at mag-share sa ating videos na ito. Para sa akin, malaking tulong din yan. Magandang araw at magandang buhay. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.